Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O banal na Ama, dumadalangin po kami sa iyo ng puno ng pasasalamat sa mga biyayang aming natatanggap at sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong magsama-sama kami ngayong gabi bilang isang mag-anak. Pagpalain po ninyo ang mga kasama namin ngayon at maging ang mga wala dito. Humingi po kami ng iyong patnubay at gabay para po magkaroon kami ng bukas na isip at puso upang umunawa sa bawat pagkakataon. Tulungan mo po kami na palaguin ng pagkakaisa, respeto at pag-unawa sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ayan, for our readings for tonight. So yung title po ng natin ngayong gabi is Embracing Love, Navigating Acceptance and Free Will. Excuse me po. For our reading po. Embracing love means opening our hearts to others, regardless of differences, and honoring their free will as a sacred gift. From 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Acceptance is the key to unlocking the power of love, as it follows us to embrace each person as they are without judgment or prejudice. From Romans chapter 15, verse 7. Therefore, accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. Free will is a divine endowment that grants us the autonomy to choose our paths and shape our destinies. From Galatians chapter 5, verse 13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Navigating acceptance and free will involves respecting the choices of others, even when they differ from one's own belief or preferences. From 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. True love transcends barriers and unites us in the bond that celebrates diversity and fosters understanding. From Colossians chapter 3, verse 14, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. By embracing love, we align ourselves with the divine principle that uplifts and transforms both the giver and the receiver. From 1 Peter chapter 4, verse 8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers the multitude of sins. In the journey of life, love serves as our guiding light, illuminating the path of acceptance and empowering us to honor free will with compassion and grace. From Ephesians chapter 4, verse 2 to 3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Through love, we find the courage to embrace our differences and celebrate the unique beauty inherent in each individual. From 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, through many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit, we are all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. Love empowers us to extend kindness, compassion, and forgiveness to ourselves and others, fostering healing and reconciliation. From Ephesians chapter 4, verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. In the embrace of love, we discover the true essence of our humanity and the interconnectedness of all beings in the tapestry of existence. From 1 John chapter 4, verse 12, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. As we navigate the journey of acceptance and honor, free will with love, we become vessels of divine grace, manifesting the boundless compassion of the Creator. From Matthew chapter 22, verse 37 to 39, and he said to him, you shall love your Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and the first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In embrace of love, we find solace, strength, and meaning, transcending the limitation of ego and embracing the interconnectedness of all in life. From John chapter 13, verse 34 to 35, a new commandment I gave to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. And lastly, let us therefore walk in love, embracing acceptance and honoring free will. For in doing so, we embody the very essence of divine grace and fulfill our purpose as channels of love in the world. From 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you. Thank you so much, and God bless us all. Thank you very much. Thank you, Jesus. Thank you, Brother John Paul. Thank you, thank you. So ayan po, start po tayo ng sharing natin for tonight. So ayun po, as we mentioned earlier, yung title po nung topic natin for tonight is about embracing love, navigating acceptance and free will. So, you're not allowed to answer this question po, pero I want you to reflect on it the whole session natin ngayong gabi. So, yung question is, do you think if you love someone, not romantically, you will accept them for who and what they are? How? So, yun po yung gusto ko question na tumakbo sa isip niyo tonight while we're having sharing po. So, ayan. Kasi, for me, personal preferences,
When nabasa ko yung question kanina, ang hirap para sagutin. Kasi katulad ng utos sa atin ni God, yung golden rule niya, na love your neighbor as you love yourself, as well as love your enemy. Kaya po kaya natin. Or should I say, may mga ways para kayanin natin. Di ba po? So, ayun po yung gusto kong pagnilayan natin ngayong gabi. So, ayan. In our journey, in terms of faith, marami pong pwedeng maka-affect para maging strong and tumatag, I mean, yung foundation natin. Pero, alam po natin na we need to encounter the profound elements such as, yun nga po, yung napili kong topic ngayon, which is yung love, acceptance, and free will. So yung mga concepts po na to, are not fundamental to our spiritual growth, but also integral to our relationships with one another, with divine. So let's delve into how we can navigate these aspects in our lives within our community, especially sa mga nakakahalo natin every day. And sa mga nakakasama natin sa work, sa school kung may mga students, or sa mga kasama natin sa church na lang, we as a server. So first, the first question, what love means to us? So kasi romantically, maraming factor na nakaka-affect when it comes to love. Nandiyan na yung you felt love because there's a 5 love languages. So, nandiyan yung physical touch, acts of services, words of affirmation, blah, 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 blah. Pero, hindi tayo para mag-jump in sa romantically way kasi we're one community here. So, parang in terms tayo sa scriptural. So, first, may nabasa akong I mean, book na The Shallow, yung title. Tapos yung author niya is si Paul Anka. Tapos, dito ko nakuha lahat ng mga points na i-share ko po sa inyo ngayong gabi in terms of love, acceptance, and free will. So first, sabi, love is often described as the cornerstone of many faith traditions. It's a force that binds us together and connects us to something greater than ourselves. So yun, isa yung love sa nagbibigay na or nagbibuild ng strong foundations as a community, as a family, as a friend, or kung ano man po yung mga pwedeng samahan natin. And it discusses the different forms of love, andun papasok yung love for others, yung self-love natin, kung gaano natin kamahal yung sarili natin, and the divine love. So, dun sa book, meron siyang question na hindi sinagot ng author, and sinabi ng author doon, bago niya i-end yung chapter ng love is, how do these forms intersect in our lives? Sa madaling sabi, how love affects us. Kasi sabi niya, hindi niya lalagyan ng answer yung question nun kasi gusto niya, yung readers, siya yung mag-isip ng way kung, nga, sa sarili mo, kasi iba-iba tayo ng opinion or iba-iba tayo ng affections when it comes to it. So, ang gusto niya, tayo ang sasagot ng question na yun. So, yun, hindi na rin natin masyadong i-elaborate kasi nasa atin kung paano sasagutin. And this, love explores how embracing love can lead to deeper connections and understanding within our acquaintance. Kasi according sa binasa ko, love empowers us to extend kindness, compassion, and forgiveness to ourselves, not for ourselves only, but for others. Kasi sabi doon, hindi mo kailangan napatawarin yung isang tao kasi deserve niya. Pero for you to have peace of mind. Kasi sabi ko, bakit mo kailangan patawarin yung tao kung yung ginawa sa'yo is sobrang tinatarantado ka, sobrang niyurakan yung pagkatao mo.
Pero hindi, kasi at the end of the day, ikaw yung nagsasuffer and ikaw yung merong burdens. So yun, ang ganda ng statement niya na yun na hindi mo kailangan patawarin yung isang tao kasi deserve niya. Kasi para din sa sarili mo na mag-benefit ka na magkaroon ka ng peace of mind na makakatulog ka ng mahimbing sa gabi na wala kang iniisip na meron kang kaaway. And ayan, excuse me po. So yan, balik tayo dun sa pinasa ko. Love empowers us to extend kindness, compassion, and forgiveness to ourselves and others, and also fostering healing and reconciliation. So from Ephesians chapter 4, verse 32, sinabi doon na, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. So ayan, love one another, sabi niya. Papasok yung factor na mahal kaya natin yung isang tao kapag may nagawa siyang hindi natin nagustuhan, bakit hirap tayo magpatam? So another question sa atin yun na parang, kunyari ako personally, sasabihin ko, mahal ko yung mga friends ko. I love them kasi company ko sila. Pero may ginawang something sa akin yung mga friends ko na ang sakit, yes, masakit kasi medyo na-turn off ka or na-offend ka. So, pagpapaisip ko kung mahal ko sila, bakit hirap akong patawarin sila? So, yun yung point, isang point ng book na nabasa natin. Siguro, let us remember na si Christ, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, nagawa niyang patawarin yung thief. Kasi, in the very last minute of his life, inalala ng thief na may God and alam niya, kaya siyang patawarin kung ano mang kasalanan yung nagawa niya. So, di ba, grabe pa nga yung binigay na gift ni Christ na ngayon din, isasama kita sa paradise. So, di ba, parang kung tayo naman, hindi naman ganun kagrabe yung ginawa or kaya natin i-overcome. Why not? Let's give them chance. Kasi hindi ako naniniwala na wag mong bigyan ng second chance yung isang tao kasi nagkalamat na sa'yo. No. Very wrong. Kasi we're not perfect. Let's admit it. Na kahit si Christ nagalit siya, nagwala siya sa temple. Pero, nagalit siya bakit? Kasi, may ginawa lang naman na mali yung mga tao. Pero, the end of the day, katulad yan ng sinabi ko kanina, parang ano kasi, tayo lang din yung magdadala kung yung galit na nasa heart natin, kapag hindi natin nilabas, tayo magdadala nun. Hanggang magbe-breathe na tayo, dumating na yung point na mamamatay na tayo. Kasi doon naman talaga tayo dadating na. Parang ang hirap na mawala tayo na meron tayong dinadala. So for me, as long as hindi naman ganun sobrang apektado yung buhay natin, pero parang kung kaya naman natin i-overcome yung nagawa sa ating bagay ng mga taong yun, why not let's give them second chance? Though sabihin natin masakit or parang may ginawa lang masama sa'yo. For me, malay mo naman na na-realize niya yung pagkakamali niya and yun yung gawin niyang motivation for them to be a better person. Tama ko. Kasi hindi tayo Diyos para mag-judge. Kasi nga, ano sabi ko, hindi ko matandaan kung anong main chapter or verse yun sa Bible na hindi naman kaagad mag-judge si God. Kasi di ba nga, kapag ka namatay tayo, kapag humarap tayo sa Kanya, ang tatanungin niya, anong ginawa mo mabuti? Hindi niya tatanungin na ikaw, kunyari ito, sabihin natin, ikaw, Bishop Joe, dati,
ano ka, masama kang tao, ganyan ka, club goer ka, ganyan. Basta yung mga negatives natin, hindi titignan ni God yun. Kasi, ang tatanong mo sa atin, sa mga huling sandali mo sa earth na nabubuhay ka, ano yung ginawa mo maganda? Kasi nga, sabi nga sa mga homily, especially ni Pops tsaka ni Bishop, kung meron kang 100% and yung kaya mo lang gawin is 3, hindi magmamatter kay God yung 97. Kasi kung binigay mo yung best mo sa 3%, pasado ka sa kanya. So yun po yung thought nung nabasa ko. And meron po tayong mahahalin tulad na isang Bible story. Excuse me po. Bible story according it. Tungkol sa kay Magdalene na gusto siyang ipahiya ng mga tao. Gusto siyang pakayin na dinala siya sa plaza. Kasi dati, according lang din naman sa mga articles na nababasa ko, na once na karumal-dumal kang tao or may nagawa kang something, like kunyari nga prostitute ka or madumi ka, yun na lang, madumi kang tao in every matter, kailangan mo mamatay sa kahihiyan. Which is, dati, hindi naman tugot ulo or paggagarote yung ginagawa nila. Pero, gusto nilang patayin sa the way sa pagbabato ng malalaking stone. So, yun na. Dinala tong maruming girl sa plaza. Tapos, ang gusto nila, galing kay Christ, yung pag-condemn sa girl na parang madumi kang babae, dapat kang mamatay, dapat kang mawala. Pero ano sabi ni Christ? Sige, lahat kayong umawak ng bato, itaas niyo. Unang bumato sa girl, yung alam niyang safe siya, banal siya, wala siyang kasalanan. Sige, bibigyan kita ng authority na batuhin yung girl. Pero ni isa sa audience, walang bumato. Kasi, alam natin sa sarili natin na walang perfect. Nagkakasala tayo. Hindi lang din natin inaamin. So, ang ganda ng story na yun kasi parang, oo nga, even Christ, hindi niya binato yung girl kasi nga, alam niya nagkasala din siya. May nagawa siyang mali na hindi rin tama. So, parang, ang moral lang kasi is, nakatuon tayo sa mga mali ng iba. Hindi tayo nagpo-focus sa sarili natin kung paano natin gagawing better person yung sarili natin. Kasi sabi sa kanta sa lupa, di ba? Bago mo linisin yung duwis ng kapwa mo, linisin mo muna yung putik sa mukha mo. And that's true. Kasi puna tayo ng puna ng mga bagay na hindi naman dapat. Kasi it's none of our business. Marinig lang natin. Pero yung sarili natin, hindi natin magawang ayos. Anyways, so yun. Ang naisip ko lang is, forgiveness is such an essential part of our emotional well-being. Kasi, magaling tayo, or magsama tayo ng loob. Every time na nakalagaan natin siya, yung pride, syempre, ano siya hinihila niya tayo pababa. Pero kapag nagpatawad tayo and sabihin nga natin nagbigay tayo ng chance sa taong nagkamali na sa atin, it can lift us up. Syempre, to be honest, it's not that easy. Kasi we're humans, nakakapil tayo ng galit talaga. Lalo kapag mayurahan tayo. Pero imagine kapag lahat tayo nagpatawad and nagbigay ng chance sa bawat tao na nakakasalamuhan natin. It's incredibly freeing and give us sense of pride. So whatever it is, forgiving others or even forgiving yourself, it's powerful act of compassion and healing. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo siya gagawin
Kasi, deserve ng tao patawarin siya. Pero para sa'yo, magkaroon ka ng peace of mind sa sarili. So, yun yung scope ng love. Next, acceptance. So, acceptance is the key to embrace diversity and fostering unity. It's about acknowledging and respecting the inherent worth and dignity of every individual. So, it discusses the role of empathy and compassion in cultivating acceptance toward others, especially those who may have hold different beliefs and lifestyle. Kasi, kanya-kanya tayong perception ng life. Hindi lahat privilege, hindi lahat kaya. Kung tayo, isipin natin, nakakakain tayo 3 to 4 times a day, minsan 5 pa. Pero, behind that, may mga tao halos walang first meal. Diba? We can please everyone. Sobrang hirap. Kasi kunyari ako, si Sis Jess. Gusto ko lagi okay ako kay Sis Jess. Dapat ano siya sa akin. Pag na-proud siya sa akin, okay siya. Pero I can please her. Kasi sometimes may mga misconceptions and may mga decisions siya, tayo, pa din. Diba? For example lang yung Sis Jess, baka po ma-offend po kayo. So, ayun po. Yun lang. Kasi para sa akin, ang hirap i-please ng lahat. Kasi kung ako, kunyari, nagpapakatotoo lang naman ako. I'm being true to myself. Pero yung mga tao behind me is hindi gusto yung pagiging totoo ko kasi nasasaktan sila or offensive kasi nga direct ko magsalita. Ang hirap mag-please. So, kailangan ko pa mag-sugarcoat para magustuhan nyo. Diba? We can please everybody. It's hard. Kaya kanina, while nagkakaroon kami ng conversation ni Pops, parang minsan siguro pinapahintulot lang talaga ni Lord na minsan maging bato tayo eh. Maging pusong bato tayo. Kasi ano eh, minsan meron tayong tenga, pero hindi tayo nakakarinig. Or hindi literal na bingi tayo, pero nagbibingi-bingihan tayo sa mga sinasabi ng iba. Minsan naman, meron tayong mata. Not literally bulag tayo, pero close eyes tayo palagi para hindi natin makita. Or parang nagbubulag-bulagan lang tayo sa reality para lang maging okay tayo sa bawat tao. And sabi doon, so their eyes cannot see and their ears cannot hear and their hearts cannot understand and they cannot turn us and let us heal them. Kasi nga, inuunahan tayo ng judgment ng bawat isa na parang, ikaw pa yung nagbibigay sa akin ng advice, yung buhay mo ay yung miserable. Diba? Parang ang hirap. So, ang hirap mag-move sa world full of people, full of judgment eyes, and minsan yung iba, pagka nakakarinig, pagka nagkwento sa iba, dagdag dito, bawas doon, para lang maging sikat sila or para lang magkaroon sila ng topic. Kahit hindi totoo. Kaya sobrang hirap kung mag-please ng everyone. Lalo kung you're being true to yourself and ang daming taong against it kasi parang for them, wala, hindi worth it sa kanila. So, ang hirap, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, para maka-please ka ng tao, iibahin mo yung attitude mo and yung way ng pag-approach mo. Pero, the end of the day, hindi ka satisfied kasi hindi ka totoo sa sarili mo. Niloko mo lang din yung sarili mo, di ba? And lastly, free will. So, free will grants us the power to make choices, shaping our destinies and influencing the world around us. It is a gift that comes with great responsibility. So, di ba, sobrang bait ni God kasi binigyan niya tayo ng gift of liberty, of being free. Kasi di ba nga, in Statue of Liberty sa US, siya yung symbol of independence and being free. So, sobrang bait ni God. Binigyan niya pa tayo ng privilege na maging free sa mga decisions na gagawin natin.
So ano yun siya for me, nagbibigay siya ng isang pinakamataas na dignity as a human, na meron kang will to say no and to say yes. Meron kang will na pumili ng mga bagay na gusto mo. Di ba? Parang sobrang gandang privilege yun na isa sa binigay ni God na gift sa atin. Pero, the decision is always ours. Tulad ng sinasabi sa mga prayer meetings natin, redundant na nga paulit-ulit. Magmahal ka, magpatawad ka, tanggapin nyo ang isa't isa, etc., etc., etc. Pero, nasa sa atin yung desisyon kung susunod tayo o hindi. Pero, lagi natin tatandaan na yung actions natin, laging may consequences. So yes, binigyan tayo ni God ng free gift of liberty. Meron tayong freedom na mag-express and mag-explore ng life. Kunyari, syempre pag bata ka, wala ka naman sa'yo yan. Kasi nga, innocence of mind. Pero kung tumutong ka na ng teenager, nandiyan na yung mga temptations, nandiyan na yung mga mapupunta ka sa maling circles, pagtatrain ka ng mga bagay na mali, dadalhin ka sa mga lugar na alam nilang mababa ka. I mean, hindi mababa yung term na parang babagsak ka sa maling gawain. Pero, meron tayo freedom kung susunod tayo o hindi. Tulad ng sinabi ko, na every action has its consequence. So, kung nating mali, and nag-yes pa rin tayo, alam natin yung consequence nun. As well as, alam natin tama. And sinunod natin yung tama. Mas maganda yung magiging consequence sa atin. Sabi sa Romans chapter 2 verse 6 to 8, God will repay each person according to what they have done on earth. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. But those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil with anger and forgiving sa mga nakagawa ng mali, is sabi dito, alam mo natin yung patutubuan natin. Parang either of the two. Kapag gumawa ka ng tama, mag-enjoy ka sa eternal life. I mean, hindi natin kasi ng tama, mabuti din naman. Pero pag gumawa ka tayo ng mabuti and tama, yung price na ibibigay sa atin ni God, eternal life. Pero kapag ka nagpakain ka sa galit, hindi ka marunong magpatawad, i-istabin mo na lang lahat and gumagawa ka ng wrong ways, swim ka na lang sa fire. Diba? So, for me, you have the privilege to choose, but choose. Pero choose wisely. So, huwag nating sasayangin yung privilege na binigay sa atin ni God na karapatang mamili. Kasi, nasa atin yun. Pero, tayo din lang magte-take ng consequences. So, ayun nga. Ang ganda ng topic natin for tonight. So, siguro to somehow, we've explored the interconnectedness of love, acceptance, and free will in our spiritual journey today. Sana, as we continue to navigate life's complexness, yung pagka sobrang grabe yung ginagawa sa atin ng life, especially kapag may mga trials sa dumadating sa atin. May we strive the being body ng tatlong principle na pinag-usapan natin, which is love, acceptance, and free will. Yung mga lesson na na-learn natin tonight, kung meron man. Ano kasi siya, maganda pag naging beacon tayo, yung tatlong principle na pag-usapan natin, which is love, acceptance, and free will. And dinadagdag ko lang, and respect as well. Sa mga taong nakakasalanguhan natin, lalo-lalo na yung mga malapit sa atin. So, that's for my sharing for tonight.
Thank you so much po.